Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Ang papanoorin natin ngayon ay Raffian versus Saint Ice. Ang tagal kong inantay ng laban na to. Uh, Saka lang siya in-upload nung ngayong malapit na yung upcoming main event battle ni Saint Ice versus Jonas sa second sight. So wag na natin patagalin. Simulan na natin kaagad. Sa kanan ko, Baras, Rizal, represent para sa inyo! Sa Crown Manila, sa Ulap, sa Unhinged, sa Killions, yun, Raffian. Brown Manila, Brown. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent para sa inyo! Magyayay tayo lahat para kay Saint Ice! Minsan bali and it's all natural. Siyempre sa Dongalyo, here we go. Shoutout sa Dionisio, tropa buong team ko. Dasal sa Baclaran, daan Santo Niño. Parañaque motherfucking city, Revere, SIDA, AOJ MMA, Hype Base Solid, R/Flip Top, Index Salon, Glitch Rooftop Bar and Bistro, Tao Gama P. Fortunato Chapter. Shoutout sa girlfriend ko, I love you. Sadie boy, I love you, man. And shoutout kay Raffian, bibigyan namin kayo ng 5-star na laban. It's me, Us. Baka 5 minutes yun. Baka 5 minutes yan. Kasi kilala sila parehas sa mahahabang rounds eh. Overtime kadalasan. Si Saint Ice, alam ko, pinakamahabang rounds niya nung laban niya kay Unico. Si Raffian naman sa... Etong flip top medyo ano na siya eh. Mas shorter rounds na siya. Pero nung sunugan sa Kumu, napakahaba ng round ni Raffian. Nanalo ng ito si Raffian, piliin niyo mauna. Saint Ice, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, round 15 day 1, Saint Ice. Yo, konting freestyle, pampainit. Ako'y naturingang underdog, pero iba lang yung timbangan ko kahit paano nyo pa ipilit. Mananatiling mas mataas yung bilang ko, parang Christmas party ng PhilHealth. Gubat game? Mananatiling mataas yung bilang ko, parang Christmas party ng PhilHealth. Ko kahit paano nyo pa ipilit. Mananatiling mas mataas yung bilang ko, parang Christmas party ng PhilHealth. Gubat game? Yo, pare Raf, sabi ni Boss Arik, sumunod daw tayo sa time limit. What is that? Joke lang, bossing, matik yan. Kaya nga kami sa day 1 eh. Para yung round 3 sa day 3 sa parking lot. Imagine kung ginawa nga talaga nila yun, yung pahabaan ng oras. Sa alam ko kasi, lalo na ganito, ahon, medyo nagiging stricto si Arik sa oras. Kumbaga sakto lang naman lumagpas ng konti. Pero pag yung mga 7 minutes, yung mga Shea type rounds, medyo kasi parang nakaschedule yung ano niyan eh. Bawat battle. So may oras yun bawat isa. So pag mahaba yung isang battle, pwedeng maka-apekto sa schedule ng ibang battle. Sabay tayo lumaban ng zoning. Ako nagdagdag sa aking killing spree. Ikaw body bag ka naman bibidli. Netong last 6 months ako'y nambalagbag sa top ng mga different leagues. Ikaw balibaliktad na yung aim pagkat MIA ka nga lang recently. Kaya paano ka sa puntos makakalamang sa akin kung bagsak ka sa activity? Teacher to, di ba? Pues ako magtuturo sa'yo ng mga dapat na i-change. Una, yung pag-asa ng letrahan mo sa names para masabi lang na flames. Kaya ka nadadali ng from the system to the nation, we will never be the same. Dahil sa mga pilit mo na play, gaya ng wordplay mo na, delivery. Delivery, anak ng buti na push mo pa yun. Okay. Delivery, buti na push mo pa yun. Sinabi ba talaga ni Rafi yung delivery? Sa ano? Sa battle sinabi ni Raffian yun. Kaya yung you will sharing gun, dapat sa unan naputok yung ganon. Ano ka ba, Kendra Plamar? Everybody... Sharing gun? Alam ko Naruto reference yun eh, sharing gun. Alam ko sinabi nga ni Rafi yung sharing gun.
nag-share ng gun. Tapos parang winner play sa Naruto. Parang sharing gun nata yun, sharing gun, whatever. Buddy gon' respect the shooter, but the one you will sharing gun lives forever. Tanga. Pero the best yung intro mo kay Beatroom. Yung binigay mong vitamina. Tangina. Vitamina. Ngongo kasi. Parang sick nga siya. Di na yun rich dahil sim na. Tiyagain mo manghuli ng magagandang punto para damhin at magigets to. Kakapilit mo ng wordplay, dyan ka din mapependeho. Next subject, next subject. Let's do the math. Kahit natalo ako sa 3, 1, 3, ibig sabihin lang yung kwento mala 8 Mile. Ikaw kahit paano mo pa, balik ta rin yung pagka-gangsta mo pang 6'9". At tignan natin yung damit. Naka all black. Sakto terno sa aking balak ngayong gabi, hindi ako magsi-ceasefire. O kala ko ba nakikinig? Sinabi na ngang 8 Mile kahit big stage nagpi-freestyle. 8 Mile kahit big stage nag-freestyle. Nire-refer niya ba dito yung sa movie na 8 Mile? Tapos nagpi-freestyle. Sorry, kakagising ko lang, medyo sabaw pa ako. Ganun mag-freestyle iba. Kaya mapa-Revere o Black Manila, sa akin nababagay yung B sa gitna. Kaya tignan mo yung drip mo, Diyos ko po. Ulti uniforme ay palpak. Yung dating lukot-lukot. Paano di nga natiklop yung slack? May iba na tagasulat, may iba na tagasulat. Pinagsigawan sa lahat. Mr. Sablan, mind your own paper, ayon ikaw pa yung bagsak. At kung usapang pisikalan, ikaw yung bitches rap yan. What do you bring, sikaran? Puta basic lang yan, yung akin pambuwakaw, yung punches nagsisipaan. Hindi ka... Sikaran, alam ko yun yung, correct me if I'm wrong, yung parang martial arts ng Rizal or Baras Rizal. Tama ba? Sikaran. Great teacher, honest ka ba, man? Kulang ka pa, history repeats itself. Kulang ka pa sa research sa ganito. Yung mga nauna sa'yo ditong teacher, alam mo, pinaka-weakness ay bato. Malalampaso to sa cleaner na sa lahat ng batch na gawa na mangupak. Ngayong nagago ko tong teacher, magtatawag to ng magulang. At kung nakinig kayo ng mabuti, ako na mismo nagturo sa guro dito sa eskwela. Binagsak ko sa language, math, PE, history, lahat ng kurso tsaka tema. Isamang yun na yung Christian living. Malamang yung santo, pinag-aralan mo yung mga letra. At kung hinahanap mo yung chemistry, well, hinahanap din nila kasi mga elemento mo walang konekta, punyeta. Maganda yung mga sinasabi ni Saint Ice pero laylay. Parang hindi siya kumakabit sa crowd. Unahan ko na kayo. All jokes aside, lahat ng rounds ko ngayong gabi maximum 36 bars. Kaya pag nag-overtime ka pa din at nanalo ka pa repa, ako pa din panalo dun, mamen. Kasi ibig sabihin yung putang inang time limit nyo, walang kwenta. Mukha kang class president na iyakin na nagwawala sa classroom. Kaya pakinggan na nga natin kanyang delivery na parang batang nagtatantrum. This mash shit! Who the fuck is this? Oh, halata na yung ender ko. Gising ka na, bro. Pag narinig mo yung mga sumisigaw ng bawi! Bawi! Yun yung mga nagsi-CPR sa'yo. 4 minutes and 48 seconds. Almost 5 minutes na pa rin yung round ni Saint Ice. Pero para sa non-tournament, pwede naman siguro yun eh. Non-tournament, 4 minutes, 4.5. Siguro, round 1 to, so walang rebat, diba? Kumbaga, pag may rebat kasi understood na mas mahaba ng bahagya. Pero pag walang rebat, tapos almost 5 minutes, ibig sabihin niya mahaba. Or baka mabagal lang yung delivery.
Yo! Panalo daw siya ng zoning, talo ako. Sa akin lugi to. Puta, proud na tinalo niya si Unico. Tanga mo. Saint Ice vs. Raffian. Dat naganda kayo ng kumot at ng unan. Sa mga may flip-top beard at madami ang pulutan, susulitin namin yung ticket nyo kahit binili nyo lang pang day 1. Sobrang haba nitong battle, yung pila sa day 2 maaabutan. On game? Parang ayaw niya. On game? Sobrang overtime mo, gagi. Masarap sa pakiramdam. Sobrang... Kasi siya, si Raffian yung kilalang laging overtime, di ba? Tapos ngayon si Saint Ice naman, nakilala rin doon. So feeling ko baka dahil doon pinagtapat sila para... Basically, pero sa style naman, medyo hawig din sila Taglish, English, wordplay, rhyme schemes. Overtime mo, gagi! Magaling ka naman, kaso pag mahaba na nagiging dragging. Idol kita, baka pwede na yung oras mo bawasan. Kala niya pinupuri ko siya, ganun lang yung nababasa ko sa comment section ng aking mga laban. Kasi nag-overtime ka, Unico? Bobo ka ba? Sobrang tagal mo dun sa parking, kung TIU to, nagmulta ka na. But that's fine, kasi sa... Tangay na sa TIU dati, parang lumagpas kami ng alas 12. Siningil kami, 800 ata siningil sa amin sa parking. Yamot na yamot kami, Talo pa ata ako nun, talo ako sa battle. Tapos, di namin alam na ganun yung parking. May multa ka. 1 minutes nga, 3 minutes siya per round. Di ka sumusunod sa Wala yun. Sa 1 minutes nga, 3 minutes ka per round. Di ka sumusunod sa oras. Ano mararating mo? Ako di na pinag 1 minutes kasi alam niyang ganun din gagawin ko. Pero ito, dating nasa big stage, binabasa 1 minutes, kaya pala nag-e-emote. Boss, kaya pala panay overtime sa trabaho kasi na-demote. Pag lumalabas ka, hinahanap nila yung remote. Kasi Ice Rocks, nakakabatuang yung programa. Tugma mong pambata, brad, abay lately, nakakabagot. Mga nursery rhymes mo, rockabay baby, nakakaantok, nakakayamot. Kasi sobrang lame at corny. Rockabay baby, nakakaantok. Rockabay lately, nakakabagot. Rockabay baby, nakakaantok. Kahit, ganito talaga si Raffian pag kunyari may rock. Wordplay niya lahat ng rock. Parang laban niya kay, sino ba? Kay Harlem. Lahat ng about sa fish na bars niya parang ubos talaga Kahit nung FRBL days niya pa lang, kunyari star. Lahat ng about sa star, mawo-wordplay yun. Yun yung parang kakaiba kay Raffian Minsan maririnig, na naisip mo pa yun. Parang may mga ganun si Raffian na bars Undertaker to sa yung pagbabalik, Rakatid yung WrestleMania 40. Speaking of wrestling, dahil sa pareho naming hilig sa WWE, nakabuo kami ng bro code. Yeah, that's nice, but pag pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging stone cold. Wala munang kapakapatid, Matt Hardy kay Jeff, kaya delete. Di na issue kung mawala ka. Pero mas bagay sa yung slogan ni John Cena, cause we can't see you ng isang dekada. Ngayon yung battle rap, balik sa we can't see you ng isang dekada. Wala akong masyadong alam sa mga WWE, yung mga wrestling. Pero si Saint Ice, 'di ba, nawala ng isang dekada. Tama ba? Hindi ko alam kung saktong isang dekada siya nawala, pero yun nga, nawala siya sa battle rap. Tas eto yung Saint Ice, bagong pangalan na yung pagbabalik niya. Rengkada, muling sumasakay na yung abuso. But this is my reign, ikaw si Sami Zayn, sumasabay ka lang sa uso. Hayop to sa pagiging tuso, lirikal kong mang sadista, Pinoy na animal, malabatista, kaya enigma. Ba't ito? Ba't santo? Mapapadasal ka gago. Mapapasabi din niya ng rough pag bark ko na dinig. Tung santo mapapadasal sa banal na aso ang kaso. Wasak ka gago, dahil alam naman nating Ice is kaya wasak tong santo, parang sa simbahan may napada ang ISIS.
Pareho lang tayong nanggaling sa liga ni Loons at ni Mike Swift. Pero kung may mga napahangat mga naging fanatic, itong rock sinalang na sa sunugan pero walang na-addict. Ngayon pandiinan na ako sa liga ni Arik. Ito sobrang tanga, mas bagay ka sa liga ni Awit. Hindi na tuloy yung liga ni Awit, no? Siguro na-realize niya, tangina, magastos pala tong battle rap na to. Magulo. Sinabihan mo mag-suicide si Unico, tanong ko ay bakit? Kung pagpapatiwakal din naman ang paglaban mo sa akin, kaya alam ko ang iyong hangarin. Dahil kailangan mo munang mamatay bago ka maging santo. Ako kailangan ko pang mabuhay hanggat isa buhay wala sa mga kamay ko. At yan ang pinagkaiba ko sa'yo. Kasi you're not thinking best friend. Gusto niya maging dead saint, ako gusto ko maging living legend. Sobrang ganda tignan kay Rafian, or ang ganda na sakto lang yung, kumbaga precise lang yung sukat ng round ni Rafian. Parang siksik na siksik, di ba? Walang kulang. Pag mahaba, parang hindi na nagiging special yung mga bars pag sobrang dami. Pero pag sakto lang, parang napakasiksik. Ang ganda pakinggan. 3 minutes and 15 seconds yung round ni Rafian, plus may mga reaction pa yun. Yun din pala, no, parang napansin ko nakaka-damage din minsan sa round ng isang MC pag sobrang haba. Parang ngayon ko lang siya napansin. Parang ang ganda kay Rafian nung saktong 3 minutes and 15 seconds lang, saktong haba lang, parang punong-puno ng bars. Minsan ganoon din ako kay Manda ata, parang punong-puno ng overtime talaga malala. Ang pangit ng kinalabasan, tas parang ang hirap kabisaduhin pag mahaba. Overtime daw ako. Gago ang corny. Kala ko kasi, tingin ko dito trabaho bro, kala ko dagdag sahod pag OT. Handa na ba kayo sa tagisan ng Taglisan? Kalaban ko tamod, ni Loaded Lux, Hitman, tsaka T-Top. Pang Jando na laro. Bigyan na 7 shots, tanggalin wisdom. Tikman na sarili na gamot. Pag nahagisan na ng pillbox, pagkat alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle pinadala pa overseas. Foreign leagues. Ganda mag-rhyme nito ni Saint Ice. Naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle Openly. Foreign leagues, flow and schemes, overseas. Pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante, ginagabayan makuha yung Medal of Honor, Sonwil. Kaya wag ka nang nagga-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about OT, pag ubus na kasi yung timer, siguradong lasog yung kalaban. That's how ISIS. Ikaw sa screen ka lang naman bumabaril-baril rap yan. Kaya ka may time crisis, ISIS. Time crisis ba yung game? Sa screen lang bumabaril-baril? Pwede nyo bang i-comment yun? Time crisis. Wala ka namang rango sa set, panay panggap na kulit. Huling may naka-clash to na geto, yung flag niya puti. Mga bala pang joker, panay patawa na baril. Kung talagang gangsta ka men, magpatat ka sa head ng asong buntes. Sano pa bitch? Paano kasi? Yung mga sound trip niya na pang drill ang asam ng tangina. In reality, yun naman dream matakasan ng iba. Gusto niyang maisabuhay para sa story time to. Ilang libong napasahukay niyang ginoglorify mo. Kaya dapat na makrucify to. Bigyan ng heartbreak. Switch in. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono explode. Ric Flair. Alam ko WWE din yun. Si Ric Flair. Tama ba? Medyo hindi ako familiar pag
WWE bars, wrestling bars, hindi ako, siguro MMA, mas ano ako ng MMA. UFC bars, mas familiar ako, mas gusto ko yun. Explosive parang CM Punk. Kung sa returns ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Sa Ano? tingin nyo, he can hang maki parang CM Punk. Kung sa returns ko tingin nyo, he can hang maki Kung sa returns ko tingin nyo, he can hang. Chris Benoit. Si Chris Benoit ba, di ba nagpakamatay si Chris Benoit? Di ko lang alam kung nag-big T ba siya. Ewan ko kung doon ba nakakonect yung he can hang, na he can hang, parang kaya ba na ito sumabay? Kasi he can hang, nag-big T, Chris Benoit. Pero alam ko nagpakamatay si Chris Benoit. Isang wrestler na nagpakamatay. Tama ba? Sa Barcade, masasalvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Sasampalin tong Rizaleño ng tsinelas hanggang mag-develop ng demensya. Kakasabing Rizaleno, malamang ininext ko yung katerno na tsinelas. Itong di kayang bumanat na diretso ibabanat sa kanyang batok aking swelas. Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Hanggang yung head mo maging headstone pag nag-scatter. Para ano? Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Hanggang Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Di ba parang may kasabihan na yung papakagating ka sa gutter, tapos tatadyakan yung batok mo. Parang yun yung pinupunto niya doon eh. yung head mo maging headstone pag nag-scatter ang mga letra. Mga thoughts mo nasa soko, simpleng marker ng ebidensya. Pag nasipat, yung bangkay mo nasa back na ka-imprenta. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Deads na sa paraang horrorcore, left field, comedy, lyrical, pinaslang ang putang inanto. Hanggang gun bars ka lang, Rapyan, mas malawak yung arsenal ko. Tangina mo, ngayon kita na kung sino mas well-rounded. Habang yung index nakatutok, itong panay gun bars yung bukang bibig. Sa ganun din siya napasubo. Malakas kasto, time! Round 2 ni Rafian. Ano masasabi niyo sa round 2 ni Saint Ice? Drop your comments below. Ilang araw din ako napuyat dahil sa laban na to. Pero tiniis ko ang pagsubok. Para lang dalawin ang antok, kailangan pang sumindi at magpausok. Pero imbes na mahimbing, ang bilis na magising, idlip lang nadudulot. Kaya pag pinapanood ko yung laban mo sa MMA, tas na-knockout ka sa loob ng 6 seconds, nainggit ako sa'yo, ang bilis mo makatulog. Ang bilis mo makatulog. May naspatan nga akong ganun video ni Saint Ice. Parang bata pa siya noon eh. Tapos parang unang clash nila sa gitna, natamaan na kagad siya. Kasi masyadong ang loud, bro. Alias mo doon, Iceman, tas yung kalaban mo, hinock you out cold. Masyado ka kasing hambog at loud and... Masyado kang hambog at loud and proud. Ako yung may pangalang Wilson, pero ulo niya yung tumalbog nung ground and pound. Gusto kong kalaban, di ikaw. Ulo niya yung tumalbog nung ground and pound. Lagi nga sinasabi ni McGregor, I'll bounce your head off the ground. Sinasana si Krega kaso pagod pa sa huling laro kaya pinasok tong bangko pero nandito na yan. Pero MMA fighter, sana alam mo para sa akin, submission ka lang. Gusto ko sana datihan, hindi yung Wex na naparito. Kung may lalabaan naman akong bago, pwede na yung Freak Sanchez o yung Carlito. Hindi ito. Hindi ito. Kasi train ka sa octagon. Ako sanay ilagay yung mga kalaban sa kahon, pero ngayon iba gagawin ko dito, guys. Gamit cutter yung leeg ng MMA Freak Sanchez, Carlito. Si Freak Sanchez, si Tipsy, si Carlito, si Sayad. Rafian versus Freak Sanchez. Kayang-kaya ni Rafian yun.
Fighter Kimbo Slice. Mula leeg pa gamit cutter yung leeg yung mga kalaban sa kahon, pero ngayon iba gagawin ko dito, guys. Gamit cutter yung leeg ng MMA fighter Kimbo Slice. Mula leeg pababa hanggang sikmura. Laslasin. Kimbo Slice. Street fighter na more on si Kimbo Slice striking. Bare knuckle, pero kumbaga sa backyard lang siya nakikipagsuntukan sa mga bakanteng lote. Kaso alam ko hindi siya naging successful sa UFC dahil hindi siya trained or hindi siya nakapag-adapt sa MMA fighting, MMA style. Kaya yun, at saka deads na pala yun si Kimbo Slice. Sa pagkakaalam ko, deads na siya. Wakamin, wakwakin, tanggalin mga bituka. Tingin mo paglaban mo sa akin, Ice Wise? No, men. Magugulat sila, manlalaki ang mata pag nakita nilang si Ice Wide Open. Hindi mo mananakawaking moment. Pero saludo ako sa ginagawa mo, men. Patuloy mo lang yung paglaban mo sa mga amateur leagues. Patunayan mong kaya mo din mag-rap. Tignan mo, kakahukay mo sa underground, nahanap mo na yung diamond in the rough. Pero di ka sikat porque baba sunod-sunod yung laban. Gurang ka na tinatapat ni M-Site sa mga kabataan. Pero edad, wag... Gurang ka na tinatapat ni M-Site sa mga kabataan. Sabi nakakatawa yung kabataan. Sunod yung laban. Gurang ka na tinatapat ni M-Site sa mga kabataan. Pero edad, wag na natin pag-usapan, I got my ways. Baka maging palabas lang na pambata pag pinag-usapan pa Ice Age. Pero, Arik, ba't mo ako tinapat sa old rapper Nigma? Sa tingin mo ba tatama tong Ice sa cold-blooded killer? Pero di ka sikat porque sunod-sunod yung laban. Ice Rocks, masakit ang katotohanan, it gonna hurt yo saint. Pero kung tingin mo rockstar ka, mag-Kurt Cobain. Di ka makakaahon ito ang new wave. Uso ka lang noon, pinaglumaan ka na ngayon. Kaya tong Ice target sa akin. Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Tingin nyo kay Ice Bucket Challenge. Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Tingin nyo kay Ice Bucket Challenge. Galing. Ice Bucket Challenge, yun yung parang bubuhusan ka ng tubig na may maraming yelo. Maliligo ka. Ay, pinapakita niya sa battle rap to the highest degree? Di rin, boy. Paano mapapakita nung Ice yung highest? 0 degree lang yung freezing point. Ako, I always keep it 100, kumukulo na. Hinahain laging bago at sariwa, parang open wound. Laging fresh ang hinahain, no preservatives added dahil hindi healthy ang frozen goat. Hindi healthy ang frozen preservatives added dahil hindi healthy ang frozen goat. Hindi healthy ang... Sayang, konting hangin lang. Ang ganda sana ng punchline nun eh. Pero lutong pa rin ang pagkaano. Pero siguro sa video na. Hindi na siya pag sa live siguro parang tapos lang siya sa paningin. Hinahain laging bago at sariwa, parang open wound. Laging fresh ang hinahain, no preservatives added dahil hindi healthy ang frozen good. Hindi healthy ang frozen good. Tanginan to, sino ba? The fuck out here, boy. Sakto oras, ah. The fuck out here, boy. Hindi healthy ang frozen good. Tanginan to, sino ba? The fuck out here, boy. Sakto oras, ah. Stig ng mga ganun ni Rapian no? Parang kakaibang ender. Kumbaga, parang kasi ngayon yung mga ender puro yung tono niya pababa eh. Parang ganun eh. Parang malalaman mong ender yung mga tono eh. Pero ito parang kakaiba yung kay Rafian, which is good. Parang hindi pare-parehas. Nagpara, pakinggan natin! Panay matatanda, panay bataan daw yung kinakalaban ko, M-Zite, sabi ng bitching to. Di mo ba alam si Michael Joe, kaka 52? Tapos Michael Joe, no? Isa yun sa Battle MC ng Japan na mahusay din sa mga wordplay. Matagal na rin battle rapper yun eh. pa yung pag 1 minutes at pagbaba ko sa ibang liga ng anak ng putang to. Kahit 60 times pa nga ako pag 1 minutes, hindi matatawaran yung oras na binuhos ko sa kulturang to.
Tapos yung sa MMA daw. Eh putang ina, martial art mo nga, bawal sumuntok. Kaya ako sa'yo tutuldok. Kala niya malakas na siya. Panay sipa lang yung martial art mo. Pag ina-uppercut kita, nakahigayan mamaya, taas paa. At least sa loob ng cage. Sa MMA kasi pag natama ka ng solid, di ba? Tumitigas yung ano, nagiging stiff. Nakataas yung paa ng fighter pag natatamaan ng solid. Di ba yung mga kung makikita nyo sa mga highlights sa mga MMA fight, pag natatamaan ng solid yung ano, nakataas yung paa. Hindi ako dinadaga. Doon ako. At least sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Kaya taas paa. At least sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Doon ako comfortable at tinuturing na house. Ikaw kasi pag pumapasok ka ng octagon, bumibili ka ng mouse. Ready yung rebat ni Saint Ice about dun sa MMA angle, no? Pero totoo yung sinabi niya, sobrang hirap tutungtong ka pa lang sa ring or sa cage na sobrang nakakatakot na yon. Manalo-matalo ka pag lumabang ka doon, matapang ka na. Kasi hindi siya biro. Hindi nga siya game eh. Kasi pwedeng basag-basag na yung mukha mo after ng laban. Pwede mo nga rin ikamatay. So, sobrang lahat ng mga sumasalang doon, may bayag talaga. Anyways, Octagon yung alam ko yung bilihan ng bilihan na ata ng mga computer parts yun. Pinadala ng baras! Oh, saan yung waybill? To, pa-RTS kita eh. Si Rizal, nagsulat ng pangontra sa panlulupig ng mga dayuhan. Itong pinadala daw ng Rizal, nagsusulat ng mga obrang nakukupit sa mga dayuhan. Si Rizal, gamit El Fili Patinoli, yung panlilin lang ay nilinaw. Itong pinadala daw ng Rizal, wino-wordplay, yung anyhow sa inihaw. Inihaw pala eh. Ba't malansang isda to? Huli ka, boy. Kaya sa net nakabagay, sa chip na babagay, dapat dinidish siya ng English. Total inanggel mo kay Harlem, pag nakil na to sa akin, you can sleep with the fishes. Puta, sukdulan ka ng peke. Yung movement mo pang rookie, yung sulat ko pang pepe, yung guhit mo pang pusi. And what? Guhit ko, ano? Puta, sukdulan ka ng peke. Yung movement mo pang rookie, yung sulat ko pang pepe, yung guhit mo pang pusi. Sulat ko pang pepe, si Jose Rizal ata, sulat ko pang Jose Rizal. Si Pepe, di ba, palayaw ni Dr. Jose Rizal. And one, ako mas profesor, mas Rizal ang aking vision. Rough yan, panay palpak na wordplay yung mga ataking na mention. Meta, tawag dyan katamaran, walang kapupulutang mga lesson. If that, ako laban sa lahat, isusulong ko pa din yung mas makabuluhan na methods. Engot, yung ballpen mo panda, yung boga mo pellet. Ako, yung pen may gun. And just to wrap it in, Rapian, nasa family tree ako ni Jose Rizal. Paano yun? Malalaman family tree ka nung bayani. Legit ba yun? Family tree ni Jose Rizal? May way pa ba para malaman yun? Kung pag nasa family tree ka ba ni Jose Rizal, ibig sabihin ka mag-anak mo siya. Ano yun? Paano kaya malalaman yun, no? Ano kaya yung paper na nilabas ni Saint Ice? Comment nyo naman kung meron sa inyong nakakaalam ng paano makakakuha ng gano'n, no? Matitrace mo kung sino yung mga kanununuan mo. May ganun pala. Anyhow, baka nyo sa Pinoy Pawn Stars yun. Anyhow, kung usapang hip-hop, nako, mas deadly para ako'y galing sa lupain ni Crazy Kyle, SBC, Andrew E. at Master Plan. Kung battle rap, may rambling man.
Datu, Lil Jan, at Panginoong Batas. Yung lupang dala-dala ko, pinag-ugatan ng kung saan lahat ng to nanggaling. At nakabuo ako ng pangalang singsolido ng bato kahit ilang libo yung pangmalakasan dun sa amin. Naturingang taga Rizal, pero wala namang notable sa writing. Tatatlo lang kayong rapper sa baras. Rap yan malamang, kasama ka sa top 10. Naimpluwensyahan ako ng foreign, yes. Dahil yan ang pinanggalingan ng hip-hop. Naimpluwensyahan ka ng foreign dance. Nag-steal ka lang na stilo at linya. Pero kung yung English conference, biglang mamiss na ni Enigma, man, I make pussies out of gangsters. Wala sa aking mimista-mista. I make pussies out of Pinadala ka ng gangsters. baras, hindi na makumpleto kanyang package. Pinadala ka ng baras, tanga, wala naman lalamove sa inyo, pare. Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Nadala ka lang ng baras, ako dala-dala ko Paranaque. Nakasabit, dala-dala ko Paranaque. Subukan ko na Inglesin para mas maintindihan niya din. You're not the one that Baras sent. I think they meant embarrassment. Hindi ka tunay na guro. Wala kang naambag, panay lang to punchlines. Sa lugar mo di ka totoo, tsaka panggap lahat ng yung gun rhymes. Yung movement pang abroad, Paranaque, tagaharang ng pirata sa south side. Di mo kilala kung sino kaharap mo. Para makita mo, mi ultimo adios, basta Rizal magba-backfire. Time. Okay pa. Last na. Huling laban, talo. Aminado na nung una yung resulta, hindi ko gusto. Ikaw ba naman, matalo lang ni Poseidon na bumubuhat ng mundo. Pero ito, pinili kong bumangon. Kung siya yung bumubuhat ng mundo na si Poseidon, akong si Atlas na Diyos ng mga dagat at kumokontrol ng alon ng makikita nyo nga ahon. Bumangon! Pinaliktad niya kasi sa laban ata nila ni Slack One, ginamitan siya ni Slack One ng ako si Poseidon, bumubuhat ng mundo, parang mali. Tapos ginamit niya naman yan, mali din. In reference to dun sa laban niya kay Slack. Kahit pagkadapa ako tindi, tanggap ko yung pagkatalo yung mga tao hindi. Tanong nila, natalo ka, bakit ba puser? Naisip ko, normal lang matalo yung malalakas na mga, kumbaga si Raffian may Slack One kasi si Balakid may Tukel. Bitter? Ito'y setup lang na angle, magigisa ka chong, wag kang umiwas. Pagkatalo ko 6 months ago, umiiyak pa rin to sa pagkatalo niya kala Apex, 11 taon nang nakalipas. 11 taon nang nakalipas. Kung ako yung akala niyong di makamove on, bitter, pasensya na sa trip. Gusto ko lang tong the man who can't be moved ay masama sa aking script. Ang tagal na nga nun, bitch. Pero mga... Akala ko parang magre-reklamo lang si Raffian sa pagkatalo niya kay Slack. Tapos 6 months ago yung laban. Tapos biglang iko-connecta niya pala dun sa laban ni Saint Ice 11 years ago. Na parang tangina, lupit nun ah. Man who can't be moved ay masama sa aking script. Ang tagal na nga nun, bitch. Pero mga linya mo doon pa rin laging halaw. Di matanggap na nalusaw, natunaw yung ice nung natapat sa haring araw. Nagre-reklamo pa, wow! Isa laban na yon, ang linya lang na tumanim at tumatak. Nung magsusuntukan na kayo, tas bumanat si Arik ng sapakin ko kayong lahat. Pero alam niyo yung malala, tinalo sa ni Abra na sinabihan niyang bakla kaya sinumpa na di siya payag. Ikaw ba naman pagtripan ng bakla parang sinupa tas di nagbayad? Kaya hanggang ngayon baliw na baliw kay Abra tong si Saint Ice. Tunay na pangalan Jason Di Mayuga, halata na. Baliw na baliw si Di Mayuga, ginayuma siya ni Abra. Siya ito ba? Di Mayuga, ginayuma. Tunay na pangalan Jason Di Mayuga, halata na. Baliw na baliw si Di Mayuga, ginayuma siya ni Abra. Siya ito ba yung Crisostomo Ibarra? Kasi hanggang ngayon bitter.
Salty! Ang sarap ubusin sa ulo ng magazine. You can't be salty, Saint. That's a sin. Feeling magaling. Isa tandem nila yung Delano lang nagdala. Di mo ko kaya mag-isa. We're not the same cup. That nagtulong na kayo please para naputukan ko din yung Chris na parang James Yap. Dahil bumalik ka na sa battle rap, kala mo na ungusan mo na siya? No, you ain't. Sumusunod pa rin sa Kristo, kaya nga Saint. Kaya nagpalit ka din ng ngalan. Dahil kay Delano, taga-duplicate ka lang. Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Natalo kayo! Hallucinate, lumang name ata ni Chris Delano. Hallucinate or ni... Si Ice Rock, si Saint Ice, dating Ice Rocks. Yung hallucinate, yun nga, si Chris Delano ata. Dahil sa coin flip, o baka mali ng pagtansya. Kaya nalusutan kayo ng barya na parang alkansya. Kaya wag kang epal brad. Lalo't laro mo'y kayang tapusin ng barya na parang metal slug. O metal slug. Saktong gamer nga ako par. Kaya anong laban ng Saint kung harap niya God of War? Harlem, Akata, Apok, mga tinatalo. Old gods nga pinapatay ko. Alam niyong walang sinasag. Kaya putang ina mo. Pagdating sa kalawakan, sobra mong whack, bro, di mo ko kaya sa ganto. Pagdating sa kalawakan, ako'y black hole, kumakain ng santo. Kaya putang... Ako'y black hole, kumakain ng santo. Kumakain ng santo. Kaya putang ina mo. Sa akin lugi ka, Ice. Puta, tinalo ko nga yung lalaban sa isa buhay na may Uchiha Ice! Sino yun? Pero look me in the eyes, Ice! Bitch ka lang sa industry, Ice, Spice! Lipas na pan... Look me in the eyes, bitch ka lang sa industry, Ice Spice. Naon mo parang blind drive, time flies! Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five! Ako'y baliw parang may-ari ng high minds! May... Sa The Ted, Las Piñas City, shoutout sa lahat ng mga patas di nagbayad. Saint, that's lang. Di ka pinalakas ng name check nga ako par. Kaya anong laban ng Saint kung harap niya God of War? Kaya putang... Fuck, napindot ko, I'm sorry. Kumakain ng santo. Kaya putang ina mo. Sa akin lugi ka, Ice. Puta, tinalo ko nga yung in the ice, Ice. Bitch ka lang sa industry, Ice Spice. Lipas na panahon mo parang blind drive, time flies. Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five. Ako'y baliw parang may-ari ng high minds. Mahihirapan ka Baliw parang may-ari ng high minds. Over baliw. Mahon may biglaan na high tide. Walang paki sa old school no era. Low-key, pasok sa kahit anong timeline. Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson fight night. Butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Kaya ngayong Disyembre, Chong, papaalala kong lipas na ang iyong time. Tama lang na pinatato mo yung Decepticon dahil malabo ka na maging prime. Dahil si Ice, weak na to. Tong simula ng aking prime, isasaksak ko sa ulo mo, Ice, pick ko to. At ako, si Raffian. Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang ala sa tulilang lahat, hindi nyo pa ako kilala. Lalo lumalakas si Raffian. Round 15, day 1. Second battle ng gabi. Raffian versus Saint Ice. Mag-ice, beses para sa kanila pareho. Ang battle ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Raffian. Yun, lakas ng palitan, talagang lumalabang si Raffian bawat round. Hindi naman bawat round. Pero hindi ko na siya na-judge ng per round eh. Pero kumbaga sa buong battle malinaw na kay Raffian talaga. Pero ang ganda ng pinakita ni Saint Ice. Napaka-solid. Yung schemes overseas, flowing schemes, foreign leagues. Isa si Saint Ice sa mga
gusto ko kung paano yung style nila mag-rhyme. So, ayun, di na natin papatagalin. Maraming salamat kung umabot pa kayo sa parte ng video na to. Baby Jack Apparel available pa. Kita-kits tayo sa April 26, Zaki versus Zendo. Magandang laban niya, panigurado. Yeah.